First po ito. Alright. First of many. Ayoko na mahumunang pangunahan yan, pero ang atin po lamang ay maipaliwanag ano ho ba itong isa ng pangkaso. At ano ba ang point of contention dito? Ano ho malamang na naman ang bubutasan dito ng abogado ni Zaldico? Yung ho kasing sigurong iba, baka hindi na po lumaban dyan. Yung mga gusto hong maging state witness, di ba? Kasi dito kasama mga kapatid ang ilang pong taga-DPWH. Pero ito hong sinasabi kahapon ni Senator Ping Lacson. Kahapon po sa aming panayam, hindi siya nabanggit ng pangalan, no? Doon sa sinasabi daw po na ang kanya pong hinala ay ginamit ang pangalan ng presidente. Kaya po nag-insert, totoo daw po yung insertion na binabanggit ni Zaldico na 100 billion pesos. Totoo daw po yun, yung mga naandoon sa listahan. Yung 80, I think mga 80% noon, ang sabi niya, no, yung 81 billion ay para po sa DPWH. Diyan po ito na-assign na listahan ng mga insertions. Kung may binabanggit po ang iba na nagdududa doon sa pahayag nitong si Zaldico na it doesn't add up, parang may mali, di ba? Kasi ang presidente, kung it's the president's budget, NEP, mga kapatid, ano ho, makinig kayo mabuti sa mga nakikinig sa atin ngayon ng mga uring manggagawa, sa mga nagpapagal po, sa mga naghihirap. Kasi ako nung pinakikinggan ko ito at binabasa ko muli yung transcript po ng ating interview at maging yung bahagi po ng ating panayam, talaga namang nakakagigil nakakagalit. Opo. Kasi pinag-uusapan natin dito muli, pera po ninyo, pera po nating lahat, no? Ang sinasabi, it doesn't add up, no? Kasi nga, ikaw ang gumagawa ng budget, ba't ka naman magsisiksik pa ng insertions mo, di ba? Sa BICAM, di po ba? Dapat sa simula pa lang, isama mo na yan. Alright, make sense. Kasi nga, the president's budget. Okay. May nagsasabi naman din na may mga ibang katwiran kung ba't nangyari yun. So, isang tabi muna natin yun. Assuming talaga, okay, na ito po ay na-insert, na-isingit dahil sa, bakit? May tumawag. Tama? Naisingit. Napanood mo yung clip, right? May tumawag. Oo, yung tumawag ay taga PLLO, right? Okay? Ang tumawag, mga kapatid, ay ito pong nabanggit ko na ito di ba? Presidential Liaison, no? Officer, Presidential Legislative Liaison. Ito yung aking naikwentong posisyon dati na ikaw yung tulay ng presidente sa lehislatura. Importante yan. May tumawag daw at sinasabi na utos ito ng presidente. Di ba yun ang binabanggit? Tama siya? Yes, okay. Ngayon, tama, right? Well, base sa pagkakaintindi ko, parang hindi tawag. Parang sinasabi nila harapang usapan, hindi ko masyadong sure. Pero balikan natin yan mamaya. Pero ang sinasabi kasi dito ay dalawang tao yung gumamit dun sa pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Di ba sa kwento ni, balikan natin yung kwento ni Bernardo. Ni Zaldico. Oo. Yung kwento ni Zaldico mismo sa kanyang video, yun na 100 billion insertion nga daw po ng Pangulong Marcos Jr. na sinasabi naman kahapon ni Senator Ping Lacson na may gumamit lamang sa pangalan ng Pangulo na dalawang tao. Nabanggit niya yan po kahapon sa kanyang interpellation, si resigned Executive Secretary Lucas Bersamin at si Yusek Olaybar. Paano ba banggitin ang pangalan nito? Medyo mahirap yung pangalang banggitin. Pagbasahin na po natin itong kwento. Sige. Ang sabi po ni Zaldico, nagsimula noong tumawag si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong nag-uumpisa ang BICAM process. No? Okay. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions daw na mag-insert o magpasok ng 100 billion pesos worth of project sa BICAM. At sinabi ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Ito na po yun, no? At tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay, totoo nga po.
Okay. So, nag-usap sa telepono, umano si Saldico at itong si Adrian Bersamin. Alright. So, sinasabi, ang tumawag ay ito pong si Saldico kay Bersamin. Ito ang kwento ni Saldico. Oo. Dalawang Bersamin po ito. Opo. Ibang Bersamin po. Ibang Bersamin po yung una, hindi si Ito po ES. yung apo. Grandnephew. Okay. Ngayon, alas 6:25 na, sana dyan po lamang kayo. Klaruhin lang po natin ito sa punto ng medyo meron din tayo mga katanungan dito po sa sinasabi daw po ni Bernardo kay Senator Ping Lacson. Okay, so assuming totoo ang sinasabi nga ni Saldico kasi kinokompirma tama daw yung banggit ni Saldico, di ba? 100 billion insertion. Tama yun, na meron okay. Ganun. Ngayon, kinokompirma daw po ni Adrian Bersamin. Alright. Fast forward tayo. Dito na po sa nangyaring insertions. At may kinekwento nga daw po si Bernardo, mga kapatid, na siya ay naghatid, nag-deliver ng pera para po dito sa insertions na ito. Alright? Okay. Ang nakakainis dito mga kapatid, dahil sa kung ikaw ay naghihirapan ngayon kung paano ka makakatawid sa araw na ito, kung paano ka magpapagamot sa anak mo may sakit o nanay mo may sakit, dito pinag-uusapan nila mga kapatid na yun daw pong pera ay umabot sa 8 bilyong piso. 8 billion pesos. Oo. Na sa pamamagitan po ng 10 deliveries. At saka ang gamit na dito, armored vans. From 800 million pesos kada delivery. ang sinasabi daw pong paghahatid ng pera dito. At umabot mga kapatid daw po sa punto nang naipon na yung 2 bilyon sa isang van. At sinasabi po ni Bernardo, hindi pa kasi kinukuha daw po yung pera kasi nga may gulo sa panahon po ng kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tama, yun ang sinasabi kaya naipon yung pera. Okay. Ngayon mga kapatid, sinasabihan daw po ni Ginoong Bernardo, kunin mo na to kasi naiipon na yung pera. Matagal na nakapark sa basement ng Diamond Hotel. Okay. Ang sinasabi po dito ni Senator Lacson sa kanyang pakikipag-usap daw dito kay Bernardo na meron siya kaukulang pong lagdo yung mga remittance niya dito. Okay. Sige, so ang premise dito, ito pong si Bersamin na sinasabing kasama itong si Olaybar, mga kapatid, di ba? Sa pagtanggap ng perang ito. Ang tanong natin dito is, sino-sino ba itong dalawang ito? Sino ba si Undersecretary Adrian Carlos Bersamin? Tignan niyo yung mga larawan nito at saka itong si Trygib Olaybar. Si Trygib Olaybar, kinukumpirma po na nag-resign na sa DepEd bilang isang undersecretary. Siya po, mamaya babasahin natin dito yung kanyang, basahin na natin ang kanyang background, no? Opo. His DepEd profile says he previously worked under former Senator Ramon Bong Revilla and as Director for Political and Constituency Affairs at the Office of Senator Sani Angara before he was appointed as DepEd Secretary. Okay. Meaning mga kapatid, dati siya sa office po ni Senator Angara, siya ay napunta ng DepEd. Pagpunta ni Angara sa DepEd, dinala niya. Alright. Okay. Tingnan niyo po yung mga profile niya, itong dalawang ito. Itong si Bersamin, mga kapatid, Undersecretary of the Office of the Executive Secretary and siya din po ang na-appoint bilang PM. Itong dalawang ito, ang babata pa nito, bilyon ang tinanggap nila. Saan nila tinanggap? Ito bang dalawang ito, ay, na sinasabing pinaniniwalaan po ni Bernardo na bibigyan niya ng komisyon doon sa mga proyektong ito, ay sosolohin lang yung pera.